Anda mo ito ang Bible sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. This morning, we have a very important nga message, amen, about in John chapter 10. Kung sa itong title sa mensahe, ganiyang buntag. How long will ye doubt? Amen. Unta, dito magduda, no? Di natududahan ang paagi o kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay Ginoo, ang Ginoo iyan ang gipakita. Iyan ang giingon. Naghimo na sa mga bagay-bagay. Ug ang pinaka-importante, in His hands diha ang ato ang security. Amen. There's certainty in the hands of the Lord. Kung gihimo nimo ang ginaingon sa Ginoo, amen, makaingon kita nga we are safe in the hands of the Lord. Masing unsa man nga mga bagay-bagay, and no one can separate us from the love of Christ. Amen. Now, tonight, let's talk about Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, amen, pilit na to ginahuna-huna kinsay author, kinsay writer sa Hebrews chapter 10, pero since sa una pa ko nagbasa, walay mga hints, o na gamay hints nga kinsay nag-write ani. Si Pablo ba, si Lucas ba, si Barnabas ba, si Apollos ba? But the greatest thing we know that the greatest author is none other than the Lord. Amen. Ang Ginoo natong author in the book of Hebrews, amen. Book of Hebrews is like a Proverbs in the New Testament, full of wisdom. In chapter 10 of Hebrews, one verse lang, manindog na tanan, and then ako ang atong himay-himayon taod-taod. Amen. Reading the book of Hebrews, we might and we should focus. Amen. Ma-focus gid dapat taani kay dili ni siya sayon. But in verse 25, there's a great statement here, or great verse here, that is addressing to the church. Now, who's the church? The people are the church. Amen. People are the church. Verse number 25. Tanan ta magbasa. Ready? Hebrews 10:25. Ready, read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Verse 25, no, is a verse nga very compact ba, dagan kaayo mga bagay-bagay nga kinalang isgutan just in this verse. But let's see first the background of Hebrews chapter number 10. Asa may nigisulat para kay kinsa man ni, na unsa man ang target sa writer ani, unsa man ang iyahang gusto ipaabot sa ato ani. I found this chapter very applicable for us all tonight. If you will just hear, no, maminaw lang ka karong gabi, and there's a purpose why the Lord brings to us this chapter, Hebrews chapter number 10. Are you ready? Amen. And I know all of us, we came for the very message of God and to learn something sa mga paagi sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for the singers, the songs, the fellowship, most especially your presence, Father. Lord Jesus, thank you so much, dear God, for having us to enjoy this present time, O God, in listening and having messages from you. Lord, bless your people. As I preach, hold my mouth, my heart, and my mind. Let your will be done. This is not mine. This is your message, Father. Bless your church, Father. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Now, Hebrews chapter number 10. Kumusta mo? Okay ra mo? Amen. And unta di mo ulan para magpaulan mig singot. Di pa lang gani, di pa to gospel ha. Amen na. Amen. Magpaulan mig singot kay grabe na. Wa pa katagak ang mantika sa baboy sa among mga tiyan.
tonight, no, Hebrews, I like the book of Hebrews. Amen. And this Hebrews, especially chapter 10, is addressed to the mature Christian. Amen. To the matured ones, to the believers, to those believers who truly believes in the Lord. Nga giagi og pagsulay, nga giagi kalisod, nga giagi daghang mga bagay-bagay nga nakahatag sila idea to quit ba. They were pressured enough for them to make decision na to quit. And that's why Hebrews 10:25 is a warning of the writer not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. As the manner of some is because the writer saw and understand daghan ng mga katawan sa Ginoo ang wala na nagpadayon ba. And as you can see mga igsuon, kung atong basa isa-isahon mga igsuon ang mga verses din him, it talks about remembering what the Lord did for us all, why he died on the cross, why he was resurrected, and why we need to stay as one. Why we need to serve God only and not others. Di ba? And that why we need to be worshiping the Lord always. Tanawa in verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. The writer is showing us, the writer is telling us, hey, we are strong if we unite as one. We are strong if we love each other, if we keep each other. And mga igsoon, mas better ang the Lord Jesus Christ. No? To quit might be a good idea, but the best thing, igsoon, is to stay. To quit and to stop serving God, to quit worshiping the Lord might be a good idea for everyone. Tungod sa mga pagsulay, it might be good, but it is more better and great to stay in the Lord serving and worshiping God. Kung maabot ang mga panahon igsuon nga ikaw makaisip ka na og quit, makaisip ka na igsuon og pag-undang sa pagpangalagad sa Ginoo, well, mas maayo ba ya igsuon nga magpadayon? Wala na mas nindot pa sa kinabuhing Kristohanon kundiin magpadayon. Daghan mga rason ngano nga makaisip ta ba nga magundang na lang. Daghan rason, but I hope and I pray kato nga mga mapabilin na lang nga rason unta magpabilin ka sa imuhang pagtuo nga dili mo hawa sa pagpangalagad sa Dios. Karon nga mga adlaw, the church has been challenged, no? Sa mga pagsulay, earthquakes, famines, wars, mga good reasons ba nga, oy, hadlok na kayong panahon. Well, mga igsuon, kano sa man wala na himong delikado ang panahon. Ang delikado, igsuon, mao kini, paminaw mo, ang delikado mao kini, ang pinaka-delikado mao kini, kung ang usa ka Kristohanon, dili na mga lagad sa Dios. Mao'y pinakalabing delikado. Kaya nga no, ang kinabuhi Kristohanon, dili na mga lagay sa Ginoo, kinsa man ang mga makabenepisyo sa imong kinabuhi. If we will stop serving God, then who would take and who can take the benefit? Are we ourselves? Makabenepisyo ba ta if we stop serving Christ? Tell me. Ingna ko, kinsa makabenepisyo if you stop serving the Lord? Bayang people, kinsa makabenepisyo kung mag-undang ka pagpangalagad sa Dios? Imong kaugalingon? Dili oy. Kumunda ka nagsimba, basta makahuna-huna ka, daghan ako time para sa akong kaugalingon. See? If you stop serving God, the number one pinakauna nga imuhang mahimo is to love your own self more than loving God. If we quit, mga igsoon, who can take the benefit? It's the devil. Ang dautan, why? Because he made us to quit serving God. Mao man na iyang trabaho gyud, mao gina ang iyang rason ngano naa siya
to make and to stop people from serving the Lord. Kumundang taog panimba sa Ginoo kinsa may atong ginasimba na. Di na ko diha pastor sa uban ako magsimba. Yes, you may attend church everywhere. You may went to another church, but please paminaw ani. You are teaching yourself nga magkaroon og kana bitawng magkaroon og kanang batasan ba nga kung dili na ka sa usa ka bagay mangita na kaglain. Tinuod ba? Magkaroon tag batasan ba nga kung di na ko mosimba sa kadagang simbahan? We are teaching ourselves mga igsuon nga dili nga magtulo sa kaugalingon nga pride gihapon ba? Amen. Now, the writer of Hebrews, mga igsoon, is addressing his statements, and his letter here is addressing to the matured Christian. Kung agion og mga pagsulay, mas maayo ingon niya nga magpabilin sa Dios, nga mas maayo magpabilin kang Kristo, mas maayo nga dili pilion ang mga hunghong sa yawa, mas maayo pabilin sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya Ginoo mo na namatay gilubong na banaw, and you are here tonight in this very room because you know that Christ loves you, and you know Christ died for you, and you know luwas ka nganong niya ka diri. We are here tonight mga igsoon, dili para sa mga rason that you need to come lang. Niloy, naatay rason, nganong niya dinhi, gusto tang musimba sa Ginoo. Kinahanglan na to ang Ginoo, right? Why you are here? Naka dinhi tungod kay you know to yourself that you need God. You're not here because of somebody else. You're not here because of someone else. You're not here because of the material things na makuha nimo. You are here because it's your obligation to worship your God. Obligasyon nato nga simbahon ng atong Ginoo. How? By listening to His message. Amen. I believe this with all my heart, mga igsoon, nga karong gabi, every preaching, every simba na ito, mga igsoon, God has something to tell us. That's why we need to form as one. We need to come as one. We need our attendance in the church. You know why? Because God has something for us as one. Kung sa tanaw nimo igsuon, dili nimo kinahanglan ang church, paminaw ani. Basin may nagkinahanglan kanimo sa church. Basin wala talaga huna-huna ba nga di na sa mag-church? It may be good for you, but how? Maybe somebody here is looking for you. Nga ang imong attendance is blessing sa iyaha. What if young people, somebody is looking at you? Nga nakita sa bang mga tao na hibalo sila nga bisan ikaw lang wala imong ginikanan, wala imong igsoon, nagasimba gihapon ka. What if you become a blessing to them? Nga makahimo sila nga magpadayon. Why? Because they saw you as a blessing. We need each other. Muna ingon din sa writer, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Dili ta magpadala mo gaya-gaya sa uban nga dili una ang Dios atong kinabuhi. Kung makakita mo tagtawo nga dili una sa iyang kinabuhi ang Dios, ayaw na sunda. Kaya ang pinaka-importante lagi igsuon, kita magpabilin masking unsa pay mahitabo una gihapon ng Dios para sa atoa. What if somebody here is blessed because of you? And when the time comes, makahuna-huna ka to stop coming to church. Kato nagtanaw sa imuha, unsay mahitabo. Matakdan sa imuha, okay manggani sa yaha, okay pud sa ako Kung nahimong okay lang sa yaha, di na mag-church, mag-quit na, it's okay sa ako nga mag-quit sa church. See the importance of coming to the church? It is just, dili lang kinahanglan ang imong attendance sa church, kinahanglan kaayo ang imong participation.
Why? Because we come to church, we are not just attending church, we are encouraging one another to provoke and to love and to serve God with all our hearts. We are not here just to attend and sit and open the Bibles. You are here because you are cooperating, because we need each other. And you know what? We know what? You know what? God wants us to be here, and that's a command. Hey, that's a command. Hebrews 10:25 is also a command. Not. Nag-umpisa ang Hebrews 10:25 sa tulo ka letra nga not. That is a negative form already. And ang nagatel ang Ginoo, ayaw ninyo hayai nga kamo dili na mo adtog simba. Ayaw isa walang bahala ang inyong pagtigom bilang church, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang kanang sa mga tao da sa Hebrews chapter number 10 are Christians nga, kabalo sila kung kinsa ang Diyos, nasay sila nga namatay ang Diyos para sa ilaha, nga gilubong na banaw para sa ilaha, ug naabot ang mga adlaw ang persecutions, pressure na and the book of Hebrews is a warning, is a help nga mag-ingon sa, hey, mas maayo magpabilin. It is good to stay connected always to the church. The church is the body of Christ. We are and we need each other. Bati na to mga igsuon ang mga kalisod sa uban, right? Kung imo lang tan-awon ng mga panagway aning at mga kauban ini mga igsuon, kung tan-awon nimo sa mata, may ginaagian nga problema og bati nato na. That's why prayers are so needful in the church. I need your prayers. You need my prayers. We need each other's prayers. And to encourage everybody, hey, let's stay faithful in the Lord. Sa kaning simbahan wala mataylain ginapangalagaran ng atong Ginoo lamang, right? Makita man ninyo wa taylain ginakantahan ang Dios ra, wa taylain ginatigumanan ang Dios ra, wa taylain ginapalipay ang Dios ra, wa taylain ginaani ang Dios ra every service. Not forsaking the assembling of ourselves together. Ayaw unta moabos ng una nga abot ng adlaw nga di nako. Paminaw ani igsuon, pressures, persecutions, problems are everywhere. Og dili na bag-o para natong tanan unta. But how long will you doubt the ways of the Lord? Amen. Nangita kong title ani? Thursday night, as I read my Bible for this topic, for the kaninga mensahe, naglibog ko unsay akong title. Ano bitaw kadaghan na nimo nahimo nga outline unya, maglibog pa kag unsay title? Naabot sa una-una nga yaga-yaga. That's why I entitled the message tonight, Don't Skip Church. Don't skip church. Kinsa ang nag-skip sa klase sa high school over the bakod? Bright kaya amo ang principal dati when I was in high school, si Ma'am Virginia Ribukan, di gid ko kalimot siya ha. Kasi Tagalagaw National din nakaabot kay Virginia Ribukan. Tanawa ra? Kita-kita na day mga idara. Tigulang na day mo. Kaya kayo tanang mga mubo kay nga mga pader, gibutang nga niya tistingig over the bakod. Tistingi over the bakod. Abi na ko yaga-yaga lang. Pero it made us nga maghuna-huna nga ano magibutang nga na tistingi. Kami giandam na di ay siya nga plano kung kinsay mo over the bakod. Kung naabtan ninyo ang room sa 4th year, section 1 hangtod section 8, diri nga side, likod sa office sa principal, diri among room banda, mubo lang na, gibutangan. Mga butan man mi.
Mubo man kayong pader, pero gibutangan gihapon, testingi, ug over the bakod. Naghatag sa kung una-una, mo over the bakod kay testingan man daw. Testingan! Wala ko nag-over the bakod. Di nga na mo over the bakod man ko, nga pwede mo kumuagi sa gate. Amigo na ko ang gwardya. May ni over the bakod, taga-laing section. Dito gin mag-over the bakod sa mga kay mubo. Pero ang problema, kung mag-over the bakod ka diri sa amua, banda, makita kanamo nga naga-over the bakod kay diri ang hamo kani mo nga klase, diri mo katubang sa kuha. Unya diri ang bakod. Unya jealousy lang, dako kayong mga jealousy ba? Nya mag-over the bakod ka din ha, makita ang gid ka. Pero nagid mga estudyante nga wa gyud ulaw. Bisa na ay teacher, mo-over the bakod gyud sila. Pero yung daghan nga piang dito. Daghan nga piang kay sa mag-over the bakod nila. Lagi mubo kaayo sa mga banda, pero ang likod deceiving kayo ba nga? Mubo kayo pagkatin, pero pag ano mo sa likod nila, astang taasa. O daghan nga piang. O katong words nga, testingi og over the bakod. Bright man di man bright. Among section kay section 1 man, 2, 3, og 4, 5 na puro mga butan. Giisa may mga butan. Pero igsoon gitestingan namo nga mag-over, pero wala ko nidala. Ang uban lang kay ang pulong lagi makadeceive ba, makadani ba, testingi og over the bakod. Sa uno, di man kinahanglan mag-over the bakod. Dili man kinahanglan nga i-disobey jud ang principal. Sa una-una ba, pwede man maghulat lang sa time kung time na, ulian na. Pwede maghangyo sa guard nga, muuli ka sakit og tiyan, magrason-rason lang. How many times yung naghihimo nga mag-ingon sa guard, sakit akong tiyan, uli ko bi. Kailan man, sige. Uli gawas ko. Di na kinahanglan mag-over. Pero daghan kaayo na dani, daghan kaayo na ilad, daghan kaayo ba na tawag na na-attract ba? That's why uso kay sa mong time ang over the bakod. Kasi naka-over the bakod din he. Matika ko ninyo ay gamay lang lagi natin nagtano. Kamo gani bisan wala kay bakod nag-over mo. But somehow, some way, let's go back to spirituality ba? Listen ko mina. Pamina. Ang kalibutan sige ingon sa tuwa, testingi good og hawa sa kadali. Testingi sa good backslide sa kadali. Faithful kaayo ka oy. Testingi sa backslide oy. Testingi pud og backslide oy. Di ba? Makadani. Testingi good oy. Talagsarang ang kinabuhi ng mga batanon ba? Testingi og uyab-uyab gud og mga unbeliever. Singi good. Anak po si Erika. Duklon ta ka. Anak po siya. Diba? Ang kalibutan was, and so, really ba, inviting us to maybe quit somehow, kadali. And to try this. Tisingin good og backslide. Kaya dagang pastor na nga backslide. Nibalik lang. Good, cool man, di ba? Si Pastor John J. gani. Si Pastor Mark gani. It might be nindot sa iyong pananaw kaya ang rason mas maayo yun na naagi tayo experience. Don't you think na mas maayo wala ka experience? Diba? Mas maayo nga wala ka nakaagig maoy-maoy, right? Mas maayo, di ba? Okay, ma-blessing man kaya nakaundang ka. Pero mas maayo wala, di ba? Di ba, Majubi? Kasi mga dakong backslider kayo diri. Nakabalik lang. Di ba? Di ba, Mincho? May ikot ka. Joke lang. Di ba? Ako naka-backslide ko eh. Pero dili nga nga backslide tungkol sa klase.
Pero mas maayo wala dut. Dapat dili mo ma-attract asya gani. Naghawa sa Ginoo, mas maayo siguro nga ako makatesting. Igsuon mo ng ingon sa Hebrews 10, mas maayo nga wala kay experience in living your God. Lami pa malandungan, igsuon nga, in your entire year of being a Christian in this world, you never have time in this world in quitting God. Kadaghan ka ayuta nga, nagtalikod. Pero unta, mas maayo nga to, wala. Kalami kaayo mag-ingon ng Ginoo, welcome thou good and faithful servant. Nga wala kay bahid, bisan pila ka minutong mitalikod sa Diyos. Naghilom lagi kaayo, backslider mong dako, no? Napaminaw igsuon. Maybe there will come a day in our life as a Christian that we can live and we can quit and we can muhawa ba kadali. Pero igsuon, I am warning you tonight. This message is a warning. Why lami? Because every day, kung naa ka sa layo, wala ka sa pangalag sa Ginoo, if you can remember church, you will end up every night regretting. Walay mahimong gabi sa imuhang backsliding life ng maghuna-huna kung naa ako sa church karon. There will be no single second of your life magtanaw ka sa Bible sa una palabasa kayo ko. And there will be one person in your entire life every day siguro nga magpadumdum kanimo. You could see Christians everywhere nga nagahatag tracts and you would regret because ako man ang trabaho before. And kung dugan ng panahon wala ka kasimba, maghuna-huna gid ka mga igsugi, sayang nako ang mga panahon nganong wala ko sa pagpangalagad sa Ginoo karon. Why I am telling you that? Because I've been there. Many of us has been there. When we came back to church, una nga pagbalik simbahan, amo gyud gitreasure nga, Lord, kung maabot ang mga panahon nga ma-backslide ko, please, Lord, kuhaan ako. Pauli anak ko Ginoo kung maabot ang panahon. Because we appreciated our presence in the church. Nga mas maayo gyud nga wala mi ka-testing og backsliding. Young people, kung na mga pastor din hima, yung sa inyo nga nakaagig backslide, ayaw mo ka-attract unta ako pod. Balik lang ko kung okay na. No, mas maayo nga wala. O basin, testingan ninyo ang pagiging backslider, basin, dili ka nakabalik. Kay dili tanang prodigal makauli. Not all prodigals come home. Daga nagpabilin dito sa kulungan sa baboy, hangtod karon nagpakaon sa baboy. Don't skip church. Let's see tonight the importance of being in the assembly. Unsa ka importante nga magpabilin ta nga nagahiusa, nagasimba para sa Ginoo. Kalami tan-awon no, tanaw yung mga panagway. Tanaw. Ano? Pataas ang yung mga liog. Mura ka na LTO ba? May dakop ako day bro. Tanawa. Are you happy? Nakita siya? Are you happy nga makita siyang malipayon sa pagpangalaga? Di ba lang maka-encourage? Bisan unsa kabukat ang imuhang ginadala? Kung nagapampers ka. Pero kung makita nimo ang kapwa Kristohano nagapangalaga sa Dios, astang lamia. Salamat nga naa ka. Nga makita isa ka tawo din nga
Kaila ka nga naglisod man ni tawhana man ni, kaning bayhana nga ni, kaning member nga ni, pero nga nung ni apa. We should be appreciating ourselves here. Dili nimo kalaban ang imong kauban diri. Kung dili gidala sila sa Ginoo sa imuhang pananaw aron makakatunta nga uy, mauday ang kinabuhi. Don't skip church. Value your attendance in the church. Paminaw ani, church attendance is not merely about being present in a building. It is about obeying God's word, encouraging God's people, and praying ourselves for the coming of Christ. Preparing ourselves for the coming of Christ. Muna niya ka dinidili lang to present yourself here, but also encouraging God's people. Muna igsuntunaan man ka din, try to encourage somebody. Muna discourage kayo ka because you are not trying to encourage somebody who is discouraged also. If you saw somebody, mga ison, nagaduko-duko lang and so discouraged kayo, mga ison, it's good to go and ask him, hey, cheer up! God loves you! Encourage somebody because you will sow, you will reap what you sow. Amen. Try to encourage. In our discouragement, try to encourage somebody. Try to use your purpose in life. I am purpose, mga igsuon, to encourage someone to serve God more. Paminaw, inay mo kaugalingon. Inay mo kaugalingon. It's my duty to encourage a brethren. Ina, it's your duty to encourage a brethren. It's my duty to encourage a brother. That's your what? Principle in life. It's my duty to encourage a sister. It's our obligation and responsibility to encourage our brethren. Try to encourage. You know why nga nung discouraged ka ita somehow, some way? Because we're not trying to help somebody. Inay mo katapad, day, utang rani mo, hindi na ko matabang. Di mo ko kabayad sa mong utang. Pero tabangan ta ka, cheer up, God loves you. Amen? Di ba? It's our duty to encourage somebody, our brethren in the Lord. Hey, padayon ta. Di ta magluya-luya. Di ta maglangan-langan. Mangalagad ta sa Ginoo. Kaya ang pag-abot sa Ginoo, hapit na. Amen, mga ison. Try to encourage somebody, not forsaking the assembling of ourselves together. Don't skip church. Maabot ng panahon. Muna nagaluya ta. Kay sala po nato tanan, uban diri. Kamulo ka nga nung daghan ma-discourage. Daghan din na mo simba. Sala sa mga faithful. We never encourage the weary. We never encourage the wounded. Kaya ang atong mga mata, baliktad na. Imbis sa uban ng tanaw, sa atuan na ang tanaw. Libat ba? Libat. Why not tonight? Make it your principle as a Christian. It's my responsibility and duty to encourage a brethren. Maybe 1 or 2 or 3. How to encourage? Just tell him God loves you. Padayon ta. Dili nga. Tatlo ang imuhang encourage, was napulo imong i-discourage. Amen, may utang pa kapito. Try to encourage. Okay ta? Don't skip church. Ang skipping church, mga igsoon, is nahimo ng batasan nga pwede ka makaingon ba nga di sa ako magsimba karon. Mao na nabatasan na nimo. It's easy for you nga dili magsimba kay tungod kay naanad na ka, di sa ako magsimba. Nahimo na nimo nga routine. Nahimo na nimong batasan ug style.
Di sa ko magsimba kay kinsa man ko nga pangitaon sa pastor. Di ako mangita nimo ang Diyos. Number 1, don't skip church. Then sa verse number 25. Verse 25, it says, "They're not forsaking the assembling of ourselves together." Usa ginaynguna na. Number 1, don't forsake the assembly. Don't forsake the assembly. Ayaw ni ipasawalang bahala ang atong pagtigom-tigom. Importante ni. Domingo lang tag Miyerkules nagatigom. Do not forsake the assembly. We are the body of Christ. Gidungag lang ta diri. We are just added by the Lord to the church. The first command is negative. Yung said, don't forsake it. The word forsake carries the idea of abandoning, leaving behind, or deserting. Forsake, ipasawalang bili, walay, di na bililhon, di na importante. Ingon sa Ginoo, ayaw himuang dili importante ang atong pagtigom nga mga Kristohanon. The writer of Hebrews is warning believers against the habit of neglecting the gathering of God's people. Natay habit ba? Kalang habit mo nato nga di sa kumusimba kay di na ko feel. Ya sige-sige na nimo himo, habit naman na. Amen. Nahimo nang sa ito nga kanang sa wag na bitawng magkanta ko mag-ana-ana always. Mannerism. Usahay ang di pagsimba mannerism na. Habit na. Di sa kumusimba. Pero kabalo ka ba nga importante ka sa church? Walay dili importanteng membro sa church. Amen. Dapat kamong mga naa sa choir, don't make a habit to be late and to skip. Because somebody is watching you. Kanta-kanta ka dinhi, somebody is watching you. Kundi man kunuhay kay yabag, kinaama ka sa choir, pero ayaw pagkaroon og yabag na kinabuhi. Amen. Amen. Let's welcome the new choir members. Grabe ba, daghan kaayo mo. Nami sa likod, we are your fans. Let's, atong i-build na po ang atong orkestra. Na-build man nato ato ang choir. Nindot kayong choir, oy. Amen? Atong i-build ang ato ang orkestra. Ato ni pugapuhon din higyod. Para ganahan sila mag-ana-ana sila hang violin. Amen? Usahay dili man gud sakit sa liog ba? Pero kung nindot ang ilahang place, daghan mo appeal ba? Ma-encourage ang uban na magtugtog kay kog violin. Mapart yung violin nga automatic ng ana-ana, magkarga na lang ko ana. Kapoy mag-ana-ana. Ano ba yung ana dyan, Ray? Automatic? Di ba? Nga part yung flute niya automatic, di mo tayo hook, ana-ana lang ko. Na ba na? Oh, ako lang huna-huna na. Pero ato na himuon mga isat ang atong handom nga magkaroon tag church orchestra mga place, music area. Ganihan na tanatan ako nalibang ko na tanatan ako cellphone. Siya kita malibang ko tanatan cellphone. Usahay raman pero kita ako sa gapangandoy gid ko og kana bitawng baby grand piano. Baby grand. Nakakita mo baby grand? Lahi man na kay upright man na. Ano yun siya? Semi upright kay ang upright ana man taas. Pero tong grand piano ba nga ana ba? Ana nga nya magtamak-tamakan na unya dako kaayo og simod gamay kaayo gano murag or jojo ba dako og simod pero gamay og pinutanan ba ana. Natanaw ko og 200k baby grand 250 pero maybe usa siguro kung mamatay makabaton tuging ato tiguman ako
nga atong ibutang na, let's invest sa mga things nga para sa pagdayeg sa atong Ginoo. Diba? Chairs, investment man na nga pag sa pagdayeg sa Ginoo. Kung magpalit ta og chairs mga igsoon, dagdag man na mo problema man tang dagan bakante da, magsuwin ta. Amen. Natay coming 25 pieces. Basig makadugang mo. Diba? Let's invest. Ika-invest ito sa uban. Kana pa kang para sa Ginoo. Amen. Na, balik ta. Don't forsake the assembly. The church is God's design. Giluwas sa Ginoo ang disenyo sa ato magpabilin sa yahang tiilan. Wala ta giluwas sa Ginoo para maglangyaw-langyaw diha. God's design for every believer is to unite and never forsaking the assembling together to worship God. It is God's design. Dili ni disenyo sa pastor. Kinahanglan na amo din no. Dili na akong pagbuot sa Ginoo nga magpabilin ta nagatigom faithfully every Sunday, every service pod. That is God's design, God's command, not forsaking the assembling. Don't forsake the assembly. The church is God's design. Ingon niya in Matthew 16:18, di ba? I will build my church. He said, my church. It is His church, not my church, not your church, but God's, Christ's church. It is His design, not somebody's. The church is not man's invention. It is something Christ Himself established. Diba in Ephesians 5:25, we know Christ also loved the church and gave Himself for it. Paminawan ni, if Christ loved the church enough to die for it, we should love it enough to attend it. Kung si Kristo, ginahigugma niya ang simbahan, kita nga simbahan mga tao, enough to die for the church, we should love it enough to attend. Gigusto niya nga mamatay para sa ato, dapat kita attend. Giluwas na sa Ginoo para magsimba sa yaha. Ay, pastor, mas maayo man gusto balay, mag-ano ko sa live. Distant. Di na siya assembling. Ang assembly is personal. Assembly is what? Inside a local building. Di ba? Pero kung sa live lang ka, daghan man namino sa live. Daghan kinamino sa live. May mga unom? But mas maayo na aka sa sulod sa simbahan. The assembly is God's command. Ingon niya, not forsaking the assembling. Church attendance is not merely a matter of preference or convenience. The Bible commands believers to assemble. Amen. In Acts 20 verse number 7, and upon the first day of the week when the disciples came together, they assembled. Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. The assembly is God's opportunity. What? The assembly is God's opportunity, huh? Di atong opportunity, no. It's God's opportunity to speak to His people. Nasa gusto ipaabot kung nagatigom tatanan. As one. When we gather, we have an opportunity also to hear the word, worship the Lord, pray together, fellowship with believers, serve one another. Amen. It's our opportunity to hear God and God's opportunity, mga ison, to speak to us. Are you with me? Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Don't forsake the assembly. Kung ang uban gani igsuon, grabe sila musimba, daghan kay sila, bisan ginaatangan na lang nga hapit na mahuman sa sila musulod, unta kita lahi. Umpi sa sugod, hangtod mahuman, focus sa pagdungog sa mensahe sa Ginoo. Amen. Don't make church attendance optional. When God made Christian fellowship essential. Ayaw himo ang imong church attendance na himong optional. Kay dili optional imong kaluwasan. Dili mawala-wala imong kaluwasan. Amen. Daghan nagaupo sa tuwang usas. Usas is not our doctrine.
Osas is never our doctrine. It is the Bible's doctrine. Lagi mo makitaan, igsoon, ang word nga, once saved, always saved sa Bible. Tanaw ko sa live. Di mo makitaan, ang word nga, word for word nga, once saved, always saved sa Bible. Makitaan ba nimo word for word, gingon ni Jesus Christ, nga Ginoo siya? No. You cannot see that in the Bible. But the Lord, iyang gipakita nga siya ang imong manluluwas. Di niya kinahanglan i-promote sa imuha nga siya Diyos, ginapakita niya sa imuha nga siya imong Diyos. Amen. Mauna ang kaluwasan mga igsoon, ang bagay nga imong naangkon, di na mawala. Kinsa pod buang-buang nga nakaangkon na, di iwala pa niya. Puwera na lang kung nag-angkon-angkon ka. Pero kung tinuuray nga ikaw nag-angkon, di na mawala sa imuha. Maski mo abot ang adlaw nga nakasala ka, kay ang relasyon dili na mapanas. Amen. Ang relasyon mas bugat mga igsoon ug importante, kay bisan pa nakasala ka pag-ayo grabe, pero ang imong relasyon di na gid na mawala. Pero dili po rason nga luwas ka, magpakasala ka, mangrape ka, magpatay ka. Pero kung nakapatay ka, nakasala ka, nakakarelasyon sa Ginoo, pwede kang mubalik sa Ginoo. Lord, pasaylo ako. Kay pasayluan ka. Kay ang grasya sa Ginoo mas labaw sa mga sala nga imong mahimo pa. How would you explain grace if the grace of God cannot help you? Tell me. Explain it to me. How will you explain mercy and what is it if mercy cannot help you? Is that good? Amen? Igsuon lami, kay pamalandungan nga luwas na, naatay relasyon sa Ginoo, ug gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nagatigom para sa iyang himaya. Once saved, always saved. Dili man, wala kayo makakita sa Bible na, pero ang Bible nagatulong nga ang kaluwasan nga imong naangkon hangtod sa hangtod na na. Kung tinuuray ka, nagdawat sa Ginoo kinasing-kasing, Romans 10:9. Amen. Hello? Murag hilom lagi mo tonight. Don't forsake the assembly. Lami pa malandungan nigsuon nga naatay nga ni klase nga pagsimba. We can hear igsuon nga wali against our sins. Dagan ang mga simbahan karon wala nagawali og against sa sala. Dili ka na ma-remind unsa ka kahugaw. But you should be thanking God. Wala ko nagapalabi sa atong simbahan, but I know deep in my heart nga kani nga simbahan wala ta nago-tago-tago kung unsay sala jud. At we are guilt-free in preaching God's words. Amen and amen. Number 2, gihapon sa verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Kanang next line, as the manner of some is. Number 2, don't follow the manner of some. Don't follow the manner of some. Don't skip church. Don't forsake the assembly. Don't follow the manner of some. The problem was not that they couldn't assemble. The problem was that they had developed a habit of not assembling. That is very true. The problem was not that they couldn't assemble. Dili problema ang dili ka maka-apil og simba. Ang problema nakakat-ot ka nag-habit nga dili na magsimba. Kayong habit na nimo igsuon nga to skip church, igsuon lisod na. Di ba? Ina ko kung tikalon ko, kung naa kay habit ba? Habit ba? Sa yung ganiya. Mannerism, sama pwede gamit ang mannerism ba? Nagi something mapuna kung may ginahimo ka. Krisuhano man unta ka, pero anong wala ka simba-simba, habit naman nimo ang dili mo simba. Wa ato lang kag simba, optional na lang. Yun ako mo simba kung anniversary.
Yan ako musimba kung na ay... Sana? Ha? Brad? Kung na BYOBS? Yan ako musimba kung dagan gwapa? Yan ako musimba kung dagan mga gwapo, bago nga mga naminaw ng mga bayhanan ni. Ay tanaw sa mga nawong. Okay? Ay magtanaw sa mga nawong sa boys. Piyong sa inyong mga mata. Kung mangligaw sa inyo, kung maabot ang panahon, piyong nga lang ang mata. Tanaw ang kasing-kasing. Pakasli ang kasing-kasing, ayaw ang nawong. Oh, paminaw, igsuon. Don't make going to church na himong optional. Ang uban sa inyo, murag si Ernie Baron. Sa bandang ito, ay hindi mabuti ang panahon. Ito po si Ernie Baron. Ang buhay ay weather long. Ba na? Ernie Baron ba ito? Ay, Kuya Kim. Di ba? Ang pag-adto nimo sa simbahan, nagavary na lang sa sitwasyon sa panahon. Muulan karon da. Sayang unta. Ganahan ako maminaw sa wali pero murag muulan manggod. Walay good news class kay gadag-um. Ganahan kayong ubanan ako. Jo nga nang may ano? Jo nga nang may good news. Kung nagdag-um man gud ganiha pastor, ganun karon nawala naman. Nga pakita tayo ng uban sa GC ba nga, sayang nga oy. Sayang nga oy, ganahan kay kaway good news class. Di ba? Usahay nakadepende na ang atong pagsimba tungod sa panahon. Init kayong simbahan ron. Sigurado gyud daghan mo simba o niya, init kaayo. Unya ako gabiin mo simba, optional. Habitual na ba may munta nga sakit na kong ulo, agay. Bago lang ba? Sakit kayo. Nagadepende na siya mo sakit sa ulo ang imong pagsimba. Ngalami unta to nga dili ang pagkasakit sa ulo ang mutulak kanimo nga dili mo simba. Dapat ang yawa mo ingos ay simba. Ikaw nag-ingos mo kaugalingon di ko mo simba. Away ka? Right? Ang kaugalingon na mismo mo ingon di ko mo simba. Trabaho ba si yawa? Ayaw pagsimba oy, pero usahay kita na yawa sa nung kaugalingon. Tinodo dili. Patiha ko. Maka-feel mga ganun, ikaw murag, di ko ganahan magwali karon. Si Jojo ang sa pawalihon, ba? Nata sa habit ba nga, pwede siya na po? No. The Lord said, don't skip church. Don't forsake the assembly. Ikaduha, don't follow the manner of others. Some. Don't follow the manner of some. Ang uban, di ganahan mo simba, dapat ikaw simba. Kung daga nagatulak nga, adita mo simba, simba gyud. Kaya maunang time, basin mo ulan o panalangin. Nyawa ka. Amen? Ayaw sunda kung unsay batasan sa uban. Ayaw sunod-sunod sa mga habit sa uban. Nga optional na lang ang pagsimba. The danger is not missing church once because of a legitimate reason. The danger is when missing church becomes a manner of life. Ang pagkadelikado ka ng ikaw, you are missing church because mauna imong manner, attitude, o habit. Late sa ako kay murag nagapakanta pa si Jumare karon. Yabaga baya. Di ko magpalit late sa ako kay amadto ko simbahan ka ng human-human na ang Sunday school kay boring kay mga teacher na church ang ginaisgutan, church tithes ug offering. Optional. Kung padumdumon kay usa ka bagay, dapat dili ka guilty. Hadlo ka mag-guilty. Amen. Kaya nga wa mo ginahimo. Pero ginahimo nimo igsoon lami mo simba.
Amen. Alam mo, kaya musimba kung halimbawa, ang mensahe din niya about giving. Yes, pastor. Yes! Preach on! Wale! Alam mo, you are doing it. Pero wala gani. Igo na putaan eh. Ang wala nag-amen diha, igo. Amen! Don't have a bad habit in coming to church. Because every message is for everybody. Kita ang may kinahanglan sa Diyos, dili ang Diyos may kinahanglan sa ato. A bad habit can become a spiritual danger, yes. A bad habit can become a spiritual danger. The Bible says, as the manner of some is. Excuses can become our manner. Puro lang tang excuses. There will always be reasons to miss church. I'm tired, I'm busy, I'm having else to do, I can watch online na lang, I don't feel like going. Mura mag-social. Dili ko. Kay pait kayo. But if we are not careful, our reasons become our routine. Kung di ka magmatngon igsuon, makita na lang ng imong kaugalingon usa sa daplin nga wala na simba-simba kay habitual na nimo. Manner na nimo. Mayo magandang manner ang pagtulog sa church. Ako lang ginalspito ang mga tulog oy kay basin di ay. Mauna lang ni ilang tulog, tibok na kinabuhi. Di ba? Di na ko mukha tumamuka, huy, mata, di na ko mamuka, oy, basin pa, pag mata niya, langit na. Maybe they were just dreaming. When I am preaching, it was the Lord who is preaching. Or basin nga tulog diha na malandong lang sa pulong sa Diyos. Magtulo ang laway na malandong lang kay lami ang pulong sa Diyos. Nahulog ang Bible tungkol sa pagkatulog kay na malandong tungod grabe ang mensahe sa Diyos. Na malandong ba ko no? O napulaw lang si Nilpon? Lain kayo no? Grabe makapulaw kag cellphone pero 40 minutos nga wali matulog ka? Grabe tibok! Open your Bible. Pag human sa tindog, lingkod, wala nahagok ka na. Grabe naman po na. Oy, pagbago, oy, manner na ni mo na. Ya makatawa ko igso, ano ha? Kung makatawa ko, kung lain magwali din grabe ka po dyan mga makatulog. Pero grabe gihapon, believe ko sa uban, grabe yung fights nila. Grabe pagka, kung na ay war, grabe nag-agihan ng mga gira. Nagalingkod yung isa ka mata lang kung nakuha naman sa yawa ang isa na pa isa ayaw buhi small no. If I were you mo dala kog stick ba tukuri tabangi murag si Aaron og si to tabangan na si Moses kung naog ni Moses ang tukod mapildi ang Israelites. Si Aaron og si Hur, di ba? Ayaw, itukod. Ikaw po talag tukod. Toothpick o puspuro, tukod. Dili ko masuko. Mas mabilib ko sa mga kuna ay puspuro nakatukod diha. Kay you wanted to listen. Basta nyo, grabe. Grabe ang pagtinta sa yawa, pagtayop-tayop sa yawa sa mga pilok. Ano? Ayaw po gusga. Di ba? Bisan na ka sa likod, katulog ka. Bisan grabe sa tubangan, tulog dyan. Muna pa makainsulto sa hay kayo. Grabe, naas tubangan, tulugan pa. Pero ang uban, grabe piyong good. Nya kung may amen. Amen. Kung anak ka kaisog, kung anak kaisog ang imong pagtuo, bahala na pastor piyong ko. Bahala na piyong pastor, basta ara ko sa church, praise the Lord.
Bahala na natulog sa church kaysa wala sa church. Kay attendance mo man ang pinaka-importante. Amen! Pero ayaw kalahain ha, kung natulog ka. Pero igsuon, ayaw perminti ha. Diri nga side, da dua. Diri nga side, da tatlo. Kisa na pastor name them? No. Like Hebrews, padungog lang. Amen! Oh, igsuon. Pero believe ko. Believe ko. Kaya ay lami, matulog ka ng gabi, pero utong dako, matulog jud. Kaya ba, feeling mong init-init nga, ana, luya kayo, di ba? Katising ko na eh. To young people ba ko, grabe matulog ko, mas pasudag mag, nakaabot mo kay Duke Willie, o danggo, magwahali to, grabe ka board. O, papa board ni ano, Mamincho, si Romy, ang magwahali to nga, nga tulogig ko. Di na ko ingon ang uban, yung kakinsa nga matulog ko, kay buhi pa ang uban. Tulog ko sa patay na. Kaya sa langit, di sila ka pangasaba sa ako, pero naapay duha nga buhi pa eh. So, di sa ko ingon, pero naagi duha pa. Nga matulog, jud ko. Bible school, itong tuluga. Ephesians, mga epistle, si Doc Willie, gasto. Church! Tulog ya po, si Noel. Si Sir Romy Colts. Bahala ka na, tulog ko. Di mo kasab or Noel, palangga magwato. Pero itong duha buhi pa. Katulog ko, pero yung suon, I reap what I sow. Naani ko lang akong gipanghimo. Pero at least, piyong ako mata, pero gasulat. Hindi na joke, tikal na to. Now, don't follow the manner of some. Kung di sila gusto magsimba, ayaw sunda. The habit can be spiritual danger. Excuses can become our manner. Our absence can influence others. Especially kamo nagdala bisita, your absent can influence others. Katay na mo nga mag-invite ka Saturday night o Friday night. Di simba pagka Sunday morning, wala ka. Ikaw nag-invite. Amen? Naitabo sa ako na, nag-invite na ako, pero ako wala. Ikaw Brad, nagsimba ka? Oo, na ako din, ikaw lagi wala. It could influence some others. Your absence can influence others. Ang tanaw sa imo, ikaw nagtanaw, I love this Christian ba? Faithful kaayo. Pero, absinot. Wala lagi. Ouch. Ouch. Sundo na ko iyang yapak. Moto. And the story begins there. Duha na bo. But if you will faithfully attend church, mga igsoon, you can also influence somebody not to skip church. Our example affects others for good or for bad. Don't let your absence become somebody else's excuse. Don't let your absence become somebody else's excuse. Number 3. Murag may basketball pa ta. But exhorting one another. Number 3 nga don't just come in courage. That's number 3. Don't skip church. Don't just come. Encourage others. Amen. Dili nga mag-adto di puro lang puna. Kablo ka kana ka nakablo. Nakablo dira. Ay naka-pink, wala naka-pink, pink. Naka-violet. Wala violet. Kapag ka naka-violet, ano na siya? Mantas. Nasa church ha? Ayaw, duol-duol, anak kay mantas. Ouch. Amen. Na ay ginagamit ang yawa ing anak, masking naa sa church, mag-criticize. Kita mo na, tanawa.
tanawang agtang. Di ba pwede kay tamnan ug palay? Lapad kaayo naglupa. Katawa dira ang mga dangas ay, pero biya ta. Princess, katawa ka dira. Ha? Di ba? Even we're on church, the devil can use. Dapat, when we are in church, encourage. Nabalik ko, make it a habit also mga igsoon, imong prinsipyo, that when you are in church, encourage somebody. It's our responsibility to encourage our brethren to serve God more. Don't just come, encourage. But exhorting one another. We don't assemble merely to receive, we assemble to encourage. Di lang tayo magdawat og mensahe, we are also gathered together to encourage everybody. Hey, let's serve God more. Let's be serious. Amen. Nakoy ginahuna-una nga joke pero di na ko kaya i-deliver. Ayun na lang. Kaya mahimong corny. Mais. Somebody needs your encouragement. You may walk into church thinking, I need encouragement today. But someone else may be walking in thinking, I need to see somebody who will encourage me. Oh, but someone else may, pwede ka maingon, I need someone to encourage me in the church. But maybe there is somebody here walking and thinking, I need to see somebody who will encourage me. Ito na, ano nga mag-encourage sa ako? Amen. 1 Thessalonians 5:11, wherefore comfort yourselves together and edify one another. Somebody needs your presence. Your presence may encourage. Somebody needs your participation. I mean, aning thought. You may think you are only attending church, but God may be using your presence to strengthen somebody else. Amen. Kinsa din sa ato din karon, honestly, na bless sa kapwa member. Ay tan-aw sa mga dili blessing. Tan-aw sa mga blessing. O paminaw kamo ay mo grupo-grupo ha. O ba siya mo grupo-grupo? Kani nga clan. Nga di man clan ang tanaw sa inyo ha, kan. Grupo sa mga dili kayo gwapa, grupo sa mga gwapa, grupo sa mga gwapo, dili kayo gwapo, dili kayo layo sa gwapo. Ayo pag grupo-grupo, mas maayo nga tanan. Amen. How can we encourage if we kung maghimo ta grupo-grupo? Ito na prat prot. Don't get into the habit, igsuon nga, he is out of my league. Wala ko'y labot sa iya, no? May labot ka sa iya, ha? Kay igsuon mo siya sa pagtuo. That's why our encouragement to them is very vital. Why not make it your habit to encourage somebody? Lastly, and so much the more, so 25, and so much the more as you see the day approaching. Don't wait. The day is approaching. What? Number 4, don't wait. The day is approaching. Ay nagulat. Hapit na mo abot ang Ginoo. Don't skip church. The more we need to do is to keep ourselves in the church serving God. Wa na lain nga tayo mga igsoon, basi mo abot ng Ginoo mga igsoon. Hapit na mo abot, pabilin na sa pagpangalagad sa Diyos. There's no time mga igsoon nga mag-away-away. There's no time to be negative sa others. It's time also mga igsoon to love one another. Amen. Kung naaman kay suportara, naaman kay encourage, kaning mga tao na adiri sulod. I need you. And you need me. And we need each other. That's why, encourage.
Dili nga murag ka luya na ang isa, imo pang iduot. Lain kay igsuon nga nakita nimo ang muta sa imong kapwa. Singgo pa nimo, muta. Gimuta. May surprise ka? Instead, kung muta nimo. Did you see what I did? I am not telling you or you will do it. I'm saying, hey, kung may problema siya sa iyang mga mata, may muta siya, try to be, ikaw may muta pod. Kung somehow, if you can do that, igsuon kung may problema ang uban, himuon ni mga problema po nimo, iyang problema, igsuon, you are helping that person. Amen? Ayaw kahadlok nga mapabilang kasi ang problema, mas maayo mahibaw-an niya nga ikaw nagaampo para sa iyaha o sa iyang problema. Igsuon, there's no time igsuon nga dagana nato ang matag usa. Igsuon sa karon nga mga panahon, we need each other. Pero let me say this also, don't expect. It's lain po nga mag-expect ka. Nya kung walay mo abot, unsa ka, ma-prostrate. But try to do something good. Kung wala ka pangita og exchange. Kung maghihimo ka sa imong kapwa, unya ayaw expect nga mahimuon pud siya sa imo, ha? Mas maayo ang imong tan-aw mo, tabang ka, hayai ang Ginoo maghimo sa imo, ha? Dili siya imong i-require. Don't require somebody to do what you did to him. Let the Lord pay you and not somebody. Kaya kung mag-atang ka, mag-expect ka, you will fall into what? Into that problem nga magsakit mong dugan, di ka magsimba. Don't expect. Because expectation will lead to what? Frustration. And if you are frustrated, you will blame everyone. Na ang blame shifting. Don't wait. The day is approaching. The day is approaching. The world is getting darker. Dapat ang mga Kristohano nagasiga habang kalibutan nagangit-ngit. Abidan, hapit ako mahuman. Gumay na lang ni. The closer we get to the coming of Christ, the more we should want to be with the people of Christ. Please, ibutang sa screen. Nag-shortcut ko, midya kay dugay pa, mas overtime ko. The closer we get to the coming of Christ, the more we should want to be with the people of Christ. Hapit na maabot ang Ginoo, dapat mas muduol ta sa mga tao ni Kristo. Sa katawhan o sa simbahan. Amen? Don't skip church. So I hope and I pray karong gabi nakahatag tao ka ng mensahe ba? Ang Ginoo mensahe ba nga unsa ka importante ang atong attendance sa church? Igsoon, di na ta pwede magtanaw sa uban, hey, sila gani. No. That's not wise. The wiser to do is this. Present your bodies a living sacrifice. You come to church because of Christ. You never come because of somebody. Wala ka din tungod sa uban, na ka din para kang Kristo. Do not be discouraged. Encourage yourself to serve God more. Don't skip church. Make the church your home. Your spiritual home. Amen? Muna, bawal magkalat sa church. Manilhig ta sa church. Because it's our home. Don't skip church. Upat mo, don't forsake the assembly. Don't follow the manner of some. Don't just come. Encourage. Don't wait. The day is approaching. Church, there will always be a reason to stay home. But there is something powerful about gathering with God's people. Lami mga pabilin sa balay, nga di mo simba, pero there's something good in gathering with the church, with God's people.
You may come tired. You may come tired, arna, but live strengthened. Next. You may come discouraged, but live encouraged. You may come burdened, but live helped. You may come weak, but live strengthened by the word. And sometimes, you may come for yourself, but God may have brought you there for somebody else. Don't skip church. Balik ko na itong sometimes. And sometimes you may come for yourself. Okay, masimba lang. But God may have brought you there in the church for somebody else. I'll be done. Usahay, ang pagsimba, mauna, ato lang ginadala atong kaugalingon. Pero somehow, the Lord brings us to church for somebody else. Basin gidala kasimbahan for the purpose of somebody. Basin na kasimbahan, inday, tungod kay malipay imong mama. Nakasimbahan, abin mo pas mo kaugalingon lang, dili di ay para sa imong mga bata. Nari kasimbahan, tungod kay ang imong amigo, gusto kastoryahon, kay naa kasimbahan. See how important our attendance in the church. That's why, don't skip church. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. The manner of some, dili importante ikaw, simbahan. Simba-simba lang. Don't follow their manner. Get this thought. Somebody needs you because you are a blessing. Maybe you are a blessing. You are a blessing. That's why don't skip going to church. It's very important. Not for the attendance, not for me, not for you, but for the Lord and for some.